Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabueno at aking mga kabatas. Para po sa ating talakayan ngayon, hihimayin po natin ang isang napakainit at napakalaking balita na kumakalat ngayon sa social media. Actually, medyo late na tong aking post na to, no, dahil mga several weeks nang uminit tong balita na to. But the topic is very important para sa mga nagbabalak magpakasal, no? At hindi pantay ang kayamanan ng bawat partido dahil nagkakaroon ng marriage settlement or property relationship agreement ang mga future husband and wife. So dito, sa kontrobersyal na balita na to tungkol sa pag-urong o kaya yung pagkanselan ng kasal ng sikat na actress na si Bea Alonso at ng kanyang kasintahan. Yung kasintahan niya kasi yung tagapagmana ng Pure Gold at Costco Empire na si Vincent Co. So siguro naman alam nyo kung ano tong Pure Gold, no? At nakakapag-grocery na siguro din kayo dito. Napakalaking tindahan ito, no? At ayon sa mga balita, nakatakda na sana ang kanilang marangyang destinasyon, no, na kasal sa Espanya. Ngayong kalagitnaan ng Mayo dapat. Siguro mga second week of May dapat ikinasal na sila eh. Pero laking gulat po ng lahat ng ito ay tuluyang makansela. Ang ugat umano ng matinding hiwalayan o hindi pagkakatuloy ng kanilang kasal, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, no? Kundi dahil sa hindi pagkakasundo sa mga probisyon ng kanilang marriage settlement. O mas kilala natin ito sa tawag na prenuptial agreement. O minsan yung iba tinatawag ito na prenup. Okay? So ito yung kasunduan tungkol sa management and property regime to ng mag-asawa, ng future husband and wife. So bilang mga nag-aaral ng batas at bilang mga mamamayan, napakagandang pagkakataon nito upang magsilbing case study. Paano nga ba gumagana ang prenup, no, or yung prenuptial agreement sa ating bansa? Ano ba ang pwede at hindi pwedeng ilagay sa kontratang ito? So, didiscuss ko po yan detalyado at kaya umayos na kayo ng upo ngayon, kumuha ng popcorn o kaya mani, no? At dahil sa susunod na 15 minuto, hihimayin natin ito gamit ang ating family code or family law at mga desisyon ng ating Korte Suprema, yung tinatawag nating jurisprudence. Okay? So, umpisahan nating pag-usapan kung ano ba itong prenup o yung tinatawag na marriage settlement. No? Magsimula tayo sa kwento ng dalawang taong magpapakasal. Isipin niyo itong lalaki, no? Galing sa isang bilyonaryong pamilya na may malalaking korporasyon. At si babae naman, isang sikat na artista na may sarili na ring mga naipon, no, na mga ari-arian, mga lupain, no, at mga negosyo at patuloy pa rin kumikita dahil sa mga commercial endorsements ng mga different products, no, and services. So malaki din talaga ang kinikita at maituturing na rin talagang multi-millionaire tong artista na to. So bago sila humarap sa altar, so dito normal lamang sa mga pamilyang mayayamang katulad nito ang mag-usap tungkol sa proteksyon ng kanilang kayamanan. Dito po papasok ang tinatawag nating marriage settlement. Ayan yung prenup, no? Ngayon, ano ba ang sinasabi ng batas natin, no, pagdating sa mga ganitong sitwasyon? So dito, sisilipin po natin yung Article 75 ng Family Code of the Philippines dahil ito po yung applicable provision of the law that can be applied in the case of Bea Alonso and yung kanyang mapapangasawa. Ang sabi dito sa Article 75, yung mga future husband and wife, no, may in the marriage settlements agree upon the regime of absolute community, conjugal partnership of gains, complete separation of property, or any other property regime. So bago magpakasal yan, pwedeng pag-usapan na yan kasi kayamanan pinag-uusapan dito. Ano ba to? Absolute community of property,
conjugal or complete separation of property. So, kadalasan nangyayari to doon sa mga super yaman na mga nag-iisang dibdib. Sa madaling salita, bago ikasal, pwedeng pumili ang magkasintahan kung paano hahatiin ang kanilang mga ari-arian. Kung wala silang pipirmahang prenup, automatic by operation of law, papasok po yung absolute community of property. Pag walang pinirmahang prenup, pag walang property regime agreement, pasok si absolute community of property. Ang ibig sabihin nito, ang lahat ng pag-aari mo bago ka ikasal at lahat ng kikitain nyo habang kayo ay kasal ay magiging pag-aari ninyong dalawa. Hati kayo sa lahat. What is yours is mine, and what is mine is yours. Okay, maliwanag yan ha. Yun yung absolute community of property. Ngayon, para sa mga katulad ni Bea at Vincent, ang pinaka-practical na opsyon ay ang tinatawag na regime of complete separation of property. Sa ilalim naman ito ng Article 143 hanggang 146 ng Family Code. Excuse me. So sa ilalim ng 143 at Article 146 ng Family Code, ang pera mo ay pera mo. Ang pera ko ay pera ko. Walang pakialaman sa ari-arian ha. Kahit ikasal pa kayo. Ito ay ganap na legal at protection para sa parehong partido. Ngunit may mahigpit na requisites ito. Ang batas ay may mahigpit na requisites para maging valid ang isang prenuptial agreement. Okay? So, silipin naman natin yung Article 77 ng Family Code kung saan binabanggit dito na dapat bago pa kayo ikasal, meron ng pinirmahan na kasunduan ang magkabilang panig. It must be, sabi doon sa article na yan, it must be executed before the celebration of the marriage. Ibig sabihin, ginawa bago yung kasal. So, number one, requisite of the family law. Kapag naikasal na kayo ng walang prenup, lock-in na ang property regime ninyo. Kung gusto nyo itong baguhin habang kasal na kayo, kailangan nyo pa pong maghain ng petition sa korte para sa judicial approval of voluntary dissolution of property sa ilalim naman ng Article 136 na isang mahaba, magastos at pampublikong proseso. So, importante talaga na kapag malaki na ang mga ari-arian ng mga future husband and wife at malapit na yung kasal, pinag-uusapang maigi yan at talaga namang minsan nga nadadamay at nakikialam na din ng mga magulang. Dahil kung super yaman, katulad ng, lagay mo, ang lalaki, anak ng isang multi-billionaire na tagapagmana ng mga negosyo at mga kayamanan, ay makikialam ang magulang definitely, At siyempre kapag hindi na kailan, tapos walang settlement or prenup, automatic by operation of law, mag-govern yung absolute community of property. Okay? So, dito sa kaso naman ni Bea at ni Vincent ko, nakita natin yung poison pills doon sa marriage settlement o yung mga illegal na provision sa kanilang proposed marriage settlement. Ngayon, ituloy natin yung kwento, Bakit nga ba, sabi ba, nagka-onsehan, ang company na Bea at ng pamilya ko. Pero hindi onsehan yan. Bakit hindi nagkasundo ang company Bea at ang pamilya ni Ko? Ayon sa mga lumabas na ulat, ang inihandang draft, yung sample ng prenup ng kampo ng lalaki, ay hindi lang po simpleng paghihiwalay ng ari-arian. Naglalaman umano ito ng mga mabibigat na kondisyon o tinatawag nating mga poison pills, yung binanggit ko kanina. May poison pills
yung agreement, yung proposed agreement na nakasulat doon sa draft. So, ito yung dapat natin matutunan. No? Dito tayo dapat matuto. Hindi porket pinirmahan yung dalawa ang isang kontrata ay legal na ito. May hangganan ng kalayaan natin gumawa ng kontrata. Hindi basta-basta yan. Okay? So, balikan po natin yung Article 1306. Article 1306 ng Civil Code of the Philippines. Ano po ba ang inihahatid na mensahe ng Article 1306 ng Civil Code of the Philippines? Dito sinabi that the contracting parties may establish such clauses, terms and conditions as they may deem convenient. Provided, ulitin ko, provided, so may exemption. Provided that they are not contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Ibig sabihin, kapag ang isang prenup ay humakbang na palabas sa usaping pinansyal at pinasok na ang usaping personal, moralidad, at mga karapatang sibil ng tao, dyan na nagiging mitya ng baliwala ng kontrata. Mawawala ng visa yung kontrata. Diba? So, silipin natin ang dalawang pinaka-controversial na usapin sa isyong ito. Ito dinidiscuss natin dahil na-discuss na din naman to ng mga ibang vloggers, mga lawyers, no? So, naging public knowledge na naman. So, kaya inuulit lang natin at mas pinaliliwanag natin sa mas madaling intindihin na probisyon ng Family Code at ng Civil Code of the Philippines. Ito ay for educational, no? For academic purposes ng discussion na to. Okay? So, dito may controversy regarding child custody waiver. Yung pagbawi sa karapatan sa anak. Okay? Sinasabi sa mga ulat na may provision sa draft na kasunduan kung saan nakasaad na sakaling maghiwalay ang mag-asawa sa future, sa hinaharap, ang custody o pangangalaga sa magiging mga anak nila ay automatikong mapupunta sa pamilya ng lalaki at kusang isusuko ng babae ang kanyang karapatan bilang ina. Ayan. Medyo may legal problem pag naglagay ka ng provision na ganyan. Mga kabuhay, mga kabatas. Sa batas po ng Pilipinas, ang advance waiver o maagang pagsuko ng custody ng isang hindi pa isinisilang na anak sa loob ng isang prenup ay absolutely null and void o walang bisa. Bakit? Dahil ito ay hayagang sumasalungat sa public policy o kapangyarihang pampubliko. Meron po tayong tinatawag na tender years doctrine na matatagpuan po natin yan doon sa Article 213 naman ng ikalawang talata ng Family Code of the Philippines. At ito ay madalas gamitin na ehemplo or citation ng mga husgado kapag merong usapin tungkol sa child custody. Dito sinasabi na no child under 7 years of age shall be separated from the mother unless the court finds compelling reason for such measure. So, ako malamang alam na to ng mga mami, ng mga nanay, lalong-lalo na yung single parent na mayroong mga minor de edad na less than 7 years old. Alam nila na hindi pwedeng i-separate sa kanila ang kanilang anak na bata pa unless the court finds compelling reasons for such measure. So kung hindi naman nasa illegal and immoral environment ang ina, hindi mo pwedeng alisin ang pangangalaga ng bata sa kanya. Okay? Malinaw po yung batas. Ang bata na 7 taong gulang pababa ay hindi pwedeng ihiwalay sa kanyang ina, maliban na lamang kung may napakabigat na dahilan ang korte. Gaya ng, siyempre, yung pagiging lulong sa droga o kapabayaan ng ina
no? O kaya nasa immoral environment na kung ano-ano na ginagawa, no? Puro lalaki na kasama sa bahay niya, okay? So, ang karapatang ito ay isang ina. Ng isang ina at ng isang sanggol ay tinalaga po ng batas yan para sa proteksyon ng bata. Hindi ito isang bagay na pwedeng ipagpalit, ipamigay, o isuko sa isang prenuptial agreement bago pa man magkaanak ang mag-asawa. Bawal na bawal yan na ilalagay sa isang prenuptial agreement. Kung ako ang babae, talagang hindi ko pipirmahan ang prenuptial agreement. Di ba? Miski hindi mo ikonsulta sa abogado yan. Abay, inherent right mo yan. Okay? Upang mas mapagtibay natin ito, meron tayong tanyag na jurisprudence o yung tinatawag na desisyon ng Korte Suprema. Ito po yung kaso ng Pablo Gualberto versus Gualberto. Dito po sa kaso na to, sinabi po ng Supreme Court na ang tanging ginagamit na pamantayan pagdating sa custody of the child ay ang best interest of the child. Meaning, hindi pwedeng gawing kasunduan yan. Kung magkaroon man ng kasunduan, babaliwalain yan ng korte. No? At ang ikalawang usapin naman na lumabas ay yung sinasabing may restrictions daw sa lifestyle, no, at behavior ng babae. May sabi-sabi na bawal magtataas ng boses, no, bawal mag-aaway. Ang babae ay dapat tumira sa compound ng pamilya ng lalaki. So, pagdating dito sa mga ganitong proposed stipulations sa marriage settlement, ano po ba ang sinasabi ng ating family law? No? At ating pong himayin at ating pong ipaliliwanag sa isang madaling maintindihan na paliwanag, no, para malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin kapag kayo ay naharap sa ganitong klaseng pagkakataon. So, ang kasal po ay hindi lang basta isang pirasong papel o isang sibil na kontrata na pwedeng lagyan ng parang company rules and regulations. Kasi maliwanag po sa Article 1, no? Article 1 pa lang, dinitalye na yan Article 1 ng Family Code of the Philippines. Ang kasal po ay isang inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation. So, it is not subject to stipulation. Although kontrata yan, but it is not subject to stipulation. Ibig sabihin, ang mga epekto at patakaran ng kasal ay itinakda ng Estado, hindi ng kapritsyo ng mga partido, no? So, hindi pa pwede yung ganong klaseng mga proposed, no, agreements or stipulations sa marriage settlement. Ngayon, tingnan po natin yung Article 68 ng Family Code. Ang sabi po sa Article 68, the husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. So, ang liwanag, di ba? Di ba? May mutual love, may respect, fidelity, and render mutual help and support. Magtutulungan dapat, no? At may respeto sa bawat isa sa lahat ng kanilang mga karapatan. At pagdating naman sa tirahan, no? Yung Article 69 po ay nagsasabi na yung husband and wife, no, shall fix the family domicile. In case of disagreement, the court shall decide. Okay? So, yung family domicile, kung saan sila titira, sila yung magdidesisyon yan. At pag hindi nagkasundo, ay makikialam ang korte. Di ba? Siya ang magdidesisyon. Ibig sabihin, pupunta ka pa sa court to file a petition. So, bihira mangyari yan, no? Na pupunta ka pa sa korte. At hayaan mo pa yung korte na makialam sa inyong dalawa. Okay. Kung mapapansin nyo po, ang batas mismo ang nagsasabi na ang pagpili ng tirahan ay dapat na kasunduan po yan ng mag-asawa. Joint decision. Kung maglalagay ang pamilya ng lalaki ng isang permanenteng
clause sa prenup na nag-aalis sa karapatan ng babae na makapagpasya sa kanilang titirhan. Nilalabag nito ang diwa ng pagiging equal standing ang mag-asawa sa ilalim po ng ating batas. So maliwanag, hindi pa pwede yung mga ganong proposed stipulation doon sa kanilang marriage settlement. So si babae, si lalaki, dapat equally, no? Equal standing yan. Pareho sila magde-decide, and in case of disagreement, the court shall decide, di ba? So, ang pagpataw ng mga parusa o multang pinansyal sa tuwing magkakaroon ng emosyonal na reaksyon, o kaya yung away, yung mag-asawa, ay labag din po sa kagandang hasal, no? Sa moral at pampublikong patakaran. Ang kasal ay binuo po yan para sa pagmamahalan. At syempre, andyan dyan yung pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Hindi para maging isang hawla ka, no? Para kang ibon na ikinulong sa loob ng hawla kung saan ang bawat galaw ng asawa ay may katapat na multang pinansyal o banta ng pagkawala ng karapatan. Palagay ko kahit sinong babae na may kakayahan namang pinansyal at maganda, no? At may sariling kita. Katulad nitong si Bea Alonzo, napakagandang artista, napakaswerte sa karir niya, no? Pero mukhang minamala sa kanyang pag-ibig. Pero anyway, so pag ganun na sitwasyon, sigurado hindi papayag sa ganyang klaseng marriage settlement, no? Para kang ibon na ikinulong sa hawla, parang ibong mang may layang lumipad. Okay? So, bilang pagbubuod ng ating pong 15 minuto na ba itong ating lecture, balikan po natin ang kabuuan ng kwento ni Bea Alonzo at ni Vincent Co mula sa isang lenteng legal. Yung pong paggawa-gawa ng mga prenuptial agreement ay hindi po yan masama, no? Yan ay ginagawa na ngayon halos lahat ng mga magkasintahan bago pa man sila ikasal, no? Mga dating mga artista na gumawa na nito ay sina Sharon Cuneta at si Senator Kiko Pangilinan. Ang alam ko may complete separation of property yan eh. At marami pang ibang mga artista gumawa nito. So sa katunayan, para sa mga taong may kanya-kanyang malalaking negosyo, ito ay isang matalinong hakbang upang maiwasan ang masalimuot na awayan sa korte sakaling hindi magtagumpay ang relasyon nila after the marriage. Karapatan ng pamilya ko na proteksyonan ang kanilang bilyonaryong empire. Siyempre, karapatan din naman ni Bea Alonzo na proteksyonan ng kanyang mga pinaghirapan bilang isang sikat na artista sa loob ng maraming taon na sa pamamagitan ng separation of property. Okay lang yung may complete separation of property, pero wag mo lalagyan ng custody of the child, away, bawal sumigaw, titira doon sa loob ng compound ng pamilya ng lalaki. Dito, ang naging pagkakamali ay ayon sa mga lumabas na ulat, no, sa mga news reports, ay ang pagmamalabis sa saklaw ng kontrata. Nang sinubukan ng draft na hawakan ang karapatan ng isang ina sa kanyang magiging anak, no? Natahasang paglabag sa Article 213 at sa doktrina ng Pablo Gualberto case, yung binanggit ko kaninang case na dinesisyonan ng Korte Suprema tungkol do sa mga kasunduan na ipinagbabawal ng Family Code at ng Civil Code of the Philippines, no? Na hindi mo pwedeng diktahan ang personal na kalayaan at dignidad ng tao, no? Sapagkat ang kontrata, kapag lumagpas na yan sa linya ng ipinag-uutos ng batas, magsisilbi yan na isang pirasong papel na walang legal na epekto, walang legal legal binding effect yan. Okay? So dito natin makikita ang ganda ng batas sa Pilipinas, no? Pinoprotektahan nito ang kalayaan nating magnegosyo at mag-ari. Ngunit hindi nito papayagan na ang isang kasunduan sa kasal ay magiging kasangkapan upang alipinin o kaya ay kontrolin o alisan ng likas na karapatan ang isang babae
o isang kapwa-tao. Kaya naman, sa legal na pananaw, ang naging desisyon na wag nang pirmahan ng ganong uri ng prenup at tuluyang iurong ang kasal ay isang tamang hakbang. Mas mabuti nang maiwasan ang isang kasal na nakatali sa isang illegal at mapang-aping kontrata kaysa naman harapin, no, ang isang habang buhay na kalbaryo na kalaunan ay mapapawalang bisa rin naman sa korte. So, maganda naman, no? Sa akin, in my own personal opinion, this is a wise decision on the part of the other party na wag na lang pirmahan. Kung ganyan naman na parang ilalagay ako sa loob ng hawla ng ibon. Okay? So, sana po ay marami kayong natutunan sa ating lecture ngayong araw. Tandaan, alamin ang inyong karapatan, basahin, no, lagi ang mga kontrata bago pa man ito pirmahan. At wag ninyong hahayaan na ang pag-ibig ay maging bulag sa harap ng batas. So, nandito na lamang po ito muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, at magkita-kita po tayong muli sa susunod nating talakayan dito sa aking YouTube channel na Juris Influencer, Attorney Bueno at ang Batas. Mabuhay po kayong lahat.